Kumusta mga kaibigan? Magandang tanghali po sa inyo. Andito po tayo ngayon sa may Barangay Bagong Ilog. Dito po yan sa Pasig City. Yan mga kaibigan, sa taas yan po yung C5 flyover. Tapos kakanan po tayo rito papuntang Pasig Rotonda. Pag diniretso po natin yan, papunta po yan ng Ugong. Dito mga kaibigan, kapag dito kayo nakatira sa Pasig, talagang maramdam po ninyo yung kabutihan at magandang pamumuno ng aming mayor po rito, si Mayor Vico Soto. Ako kasi mga kaibigan, nakatira ako sa may barangay Pinagbuhatan. Isa po mga kaibigan, ang aming mayor na si Mayor Vico Soto, ang isa sa pinakamagaling na mayor dito po yan sa atin sa Pilipinas. Kapag nandito po kayo, talagang ramdam po ninyo yung ibang pagbabago, tapos kabutihan at kagandahan po sa kanyang pamamahala na talaga naman pong nararamdaman at nakikita po ng mga tao ang kanyang mga ginagawa para po dito sa amin sa Pasig City. Andito na po ako mga kaibigan sa may Pasig Rotonda. Ito pag sa kaliwa papunta po yan ng Rizal High, tapos pag kumanan papuntang Kapasigan. Ito na po yung papuntang City Hall. Ito mga kaibigan, galing ako sa trabaho, tapos pauwi na ako sa amin sa Pinagbuhatan. Kaya naisipan ko na daanan at tingnan para ipakita ko po sa inyo kung ano na po yung update sa ginagawa pong construction ng ginagawa pong City Hall po rito sa Pasig City. At ng ating malaman din po kasi matagal na rin akong hindi nakakapunta doon. Kasi dito na ako dumadaan sa may pupuntang Mercedes para papunta sa amin sa Pinagbuhatan. Umiiwas din po ako sa traffic sa may Pasig Palengke, doon nga po sa may City Hall. Dito mga kaibigan, sa may Barangay Kapasigan, medyo nagkakaroon po rito ng traffic kasi sa unahan, yan po yung Pasig simbahan, yung sa may cathedral. Sabi mga kaibigan ay tinatag ang Pasig noong pong July 2, 1572 o 1573 ayon sa ilang tala ng mga Agustinian missionary. Naging ganap itong lungsod, cityhood noong Enero 21, 1995 at dating kabisera pala ito mga kaibigan ng Rizal, ng probinsya ng Rizal bago naging bahagi po ito ng Metro Manila noong pong 1975. Dati mga kaibigan, parang nakita ko pa yung Kapitolyo ng Rizal, yun po yan sa ngayon, Capitol Commons. Ang Pasig City mga kaibigan, meron po itong 30 barangays, pero yung isa sa pinakamayaman at pinakamalaki, kinukonsideran yung pinakamayaman ay yung Barangay San Antonio. Sapagkat dito mga kaibigan, matatagpuan yung isa sa pinakamalaki na business district, yung Ortigas Center. Tapos tahanan din po ito ng mga numerous financial institutions, corporate headquarters, tapos iba po pong mga commercial establishment. Kaya isa ito sa city's major financial hub. Samantalang yung iba naman mga kaibigan, yung Ugong at Kapitolyo, isa rin po yun sa mayaman na barangay dahil sa kanilang malalaking malls, tapos mga iba pa pong mga businesses. Isa pa mga kaibigan, sa magandang balita, dito po yan sa may Pasig City, yung pagkakaroon po nila ng mga libreng sakay. Kasi parang nag-inaugurate sila noong March 23 ng 5 electric minibuses para sa libreng sakay program ng pamahalaang lungsod nitong Pasig City. Ang mga naturang electric buses mga kaibigan ay kayang magsakay ng 22 na pasahero, tapos may dagdag pang 8 na standing sa bawat biyahe. Kaya napakalaking tulong nun dito sa mga Pasigenyo dahil sa libreng sakay na yon. Dahil nga mga kaibigan, sa napakamahal ng krudo at ng gas, kaya yung iba nagtitipid na, hindi na masyadong ginagamit yung kanilang mga sakyan. Kaya napakalaking tulong, napakalaking magandang hakbang na ginawa po ng City Hall itong Pasig, ang pagkakaroon ng libreng sakay sa pamamagitan ng mga electric buses po na yon. Parang ang halaga mga kaibigan ng kabuuan ng electric buses na yon ay nagkakahalaga ng 20 million. Kumbaga tinataya na halos 4 million yung bawat isang unit. Kaya mga kaibigan, talagang grabe, napakagaling ng pamamahala po rito. Tapos balita ko, mayroon pang pamimigay ng mga ayuda, ng mga fuel subsidy sa mga riders, drivers at iba pa pong mga nasa bahagi po ng trabaho ng transportasyon dito po yan sa Pasig City. Eto mga kaibigan, papunta na tayo doon sa may ginagawang City Hall. Dito mga kaibigan, dati kitang kita mo na yung City Hall na mataas din po rito dati, pero ngayon ayan, makikita nyo na lang yung revolving tower. Ayun no, sa unahan natin. Dito nga po pala mga kaibigan, kapag weekend, yung kabilang lane na yan sinasara para sa mga nagbabike. Tapos bali itong linya na lang po ito ang ginagamit ng mga motorista. Kaya ito nagiging two-way para magamit ng mga pamilya, ng mga gustong magbike, mag-enjoy yung kabilang lane. Ito mga kaibigan, nandito na tayo sa may ginagawang City Hall. Iikot lang po muna tayo saglit para makita po natin yung kabuuan. Etong bagong ginagawang Pasig City Hall mga kaibigan, meron po itong budget na mahigit 9 billion pesos.
Kaya kumbaga sinasabi nila na itong design na to ay kayang tumagal ng hanggang 100 years. Ayun po yan mga kaibigan sa kanyang structural integrity, office area, public spaces, tapos yung kanyang disaster risk reduction and management capabilities. Kasi mga kaibigan, sinasabi ni Mayor Vico Soto na yung building na to hindi masyado dati, yung dating lumang City Hall, hindi na po ligtas yung ibang parte po ng dating City Hall kaya binago po ito. At sinasabi rin mga kaibigan ni Mayor Vico Soto na yung budget po rito ng ginagawang bagong City Hall hindi po ito utang. Kasi dati mga kaibigan, nakikita po natin building muna ang ginagawa. Tapos kulang minsan sa budget kaya hindi naputuloy o napupurnada. Ito mga kaibigan, sa kanan po natin, yan po yung mutya ng Pasig Market. Napakalaki po niyan, napakarami pong mga namimili po dyan. Hindi lamang po rito sa mga taga Pasig, kundi sa iba pa pong mga lugar na nakapaikot po rito sa Pasig City. Inaasahan po mga kaibigan na matatapos itong bagong ginagawang Pasig City Hall sa year 2027. Mabilis po kasi mga kaibigan yung paggawa po nito, 24/7 ang paggawa ng contractor sa site. At yung iba po mga kaibigan na mga ginagamit po rito, mga struktura, bali parang prefabricated structural steel ang gamit ng contractor kaya mas mabilis. Kaya talagang pinapamabilis po nila at pinapaganda po yung pagpapagawa po nitong bagong City Hall po rito sa amin sa Pasig City. Once mga kaibigan na matapos po itong bagong City Hall, siguradong isa ito sa pinakamoderno at pinakamagandang City Hall dito po yan sa atin sa Pilipinas. Kasi grabe mga kaibigan, napakaganda po ng mga design na inyo po makikita ng bagong ginagawang City Hall na ito. Ang construction floor area mga kaibigan nitong ginagawang bagong City Hall ay 72,405 square meters. Kaya kumbaga mas parang pinalaki po yata ng konti kaysa dun sa dati. Di ko lang po sure, di ko lang po sigurado. Etong bagong City Hall mga kaibigan ay dinisenyo para maging mas organized, mas maraming counters, mas malinaw po yung proseso at mas mabilis po yung transaksyon ng mga residente. Tapos may updated na kagamitan, mas maayos na sistema, digital at automated. Ito mga kaibigan kaya rin po ginawa para mas lalong maging ligtas po yung mga tao kasi alam naman po natin na may pinaghahandaan po tayo. Sana wag naman po sana dumating at wag sana mangyari yung tinatawag po natin na the big one. Kaya sa yun mga kaibigan sa inisip ni Mayor. Ito pa mga kaibigan, yung bagong gawa o ginagawa na Pasig City Hospital and Medical Center. Napakalaking tulong po nito sa mga may sakit. Dito po yan sa amin sa Pasig City. Ito naman mga kaibigan, yung revolving tower. Napakaganda po nito. Ito ginagamit mga kaibigan para sa mga okasyon na katulad po ng birthday party, kasal at iba pa po mga kaibigan. Parang restaurant din po yan yata sa taas. Sensya na, di ko po alam kasi di pa po ako nakapasok dyan, di pa po ako nakapunta dyan. Ito mga kaibigan, parang may taas ito na 12-story building. Kaya medyo may kataasan din po yung lugar na yan, ang revolving tower. Yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nasiyahan po kayo sa ating video po sa ngayon. Abangan nyo po mga kaibigan yung aking biyahe pauwi sa Bicol ngayong bago mag Holy Week. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Ingat. Mabalos po sa Endo Gabos.